itong suicidal tendencies ng tao, itong buwan na ito, ginagawang the WHO makes us aware of the problems. Mataas pa ba, doktora, ang bilang ng mga nagsusuicide dito sa Pilipinas? Siguro sabihin na natin na mas naging malawak yung age group. Kasi before, mas malaki yung sinasabi na ang adult, especially yung mga seniors, ang mas nagko-contemplate on suicide. Oh. Pero ngayon, pabata ng pabata. In fact, meron tayong dalawa na nakalagay talaga na nakatala na 7 years old. My God! 7 years old. Talaga? Tapos dalawa yon. It happened about prior to pandemic isa, tapos itong pandemic isa din. 7 years old? 7 Naisip years. na nila yan? Oo, yun na nga, nakakalungkot. Natuloy ba yung kanilang plano ng pagsusuicide? Actually, oo. Anong ginamit nila? Big tea. Oh my God. Ano kaya ba mas yun? Kaya mas nakakalungkot. In fact, nung naging 11 years old nga, na yung first time na nalaman kong 11 years old and talagang nagbigte, ang sagot lang, it's because of poverty. Parang sabi ko, poverty lang, magiging ganyan na yung kaisipan nitong batang ito. Definitely, parang it goes beyond poverty eh. Parang imposible. Pero sa 7 years old, yung isa doon, natakot sa magulang dahil kasi masyado expectations na ang gusto, palaging mataas yung grades niya. Yung grades, oo. Siguro nga, may kanya-kanyang dahilan eh. Pero sa ganitong napakabatang edad, parang hindi ako makapaniwala na magsusuicide sila. Totoo. Parang yung isa, hindi ko nga masiguro kung accidental death yan kasi yung isa, barel eh. Really? Oo. My God. Doon sa mga may edad na, yung mga matured na, karamihan ng mga dahilan ng suicidal tendencies nila? Ang karaniwan usually because of, sabihin na natin, of loss of a loved one, o kaya naman kasi retired na sila, wala talaga silang nagagawang trabaho or whatever. Kaibang-kaiba doon sa dating buhay. Ang nangyayari, parang they feel worthless. Tapos at the same time, parang napaka-hopeless na ng buhay nila. They feel so alone, walang dumadalo sa kanila. So yun, iba, ang nagiging tendency pag sa ganon, it's either talagang unti-unti ayaw nilang kumain. They succumb to depression. And sasabihin mo, na-depress lang, nagkaganyan na. It happens, Dr. Love, na merong iba na hindi na kumakain. Tapos biglang sobrang nangangayayat. So, akala mo tuloy medical condition, pero actually it's because of depression. Talagang yung self-care hindi na talaga ginagawa. And ayun, eventually psychological na talagang I was talking to Laila Chicadora kanina. Sabi ko, parang ang hirap isipin na magsusuicide ka. Ang kinatatakutan ko rito, hindi yung buhay ngayon. Yung pagsusuicide mo, matatapos yung problema mo rito. Pero, para sa akin mas malalim pa rin yung spirituality that there is life after death at doon, mas lalong delikado ang pwesto mo. Siguro doon yung nagkukulang tayo. Kaya nga pag tinatanong, kasi kanina, Dr. Love, they were working on policies about yung community-based na about crisis intervention for suicide. Buong araw yun eh. Itong activity na ginawa ng DOH tsaka ng parang yung lahat ng regional. Tapos and then parang sinasabi nila, sige kung meron kayong mga bagong options na pwedeng gawin para sa maging community-based program ng suicide prevention, inaano nila. So basically, ang nagiging problema siguro pagdating dito, one is yung pag tinanong natin, yung spirituality side, kulang eh. Kulang. It's not about religion. Yung spirituality na involved dito, parang ba't mo ba ginagawa yon? Ang sa akin, isa rin na very alarming on our part. Kasi meron sa New Age psychology, sinatawag na, syempre, di ba, nag-evolve talaga ang psychology. They may, this particular na parang nire-raise nila na suicide is an option. Ay, parang ganoon. kaya nga nakakalungkot dahil kasi parang merong ibang bansa na dahil kasi alam naman daw nila na terminally ill na daw ito, parang akala mo euthanasia pero nagpupunta sila sa korte para ituloy yung suicide nila. I remember when I was in California several years back.
Dr. Kardashian ba yun or something na pamilyar na, very popular na yung euthanasia na tatawagin mo siya, pupunta sa bahay, bibigyan ka, papatayin ka talaga. Ano? That's the real story. Tutulungan ka niya na matapos na yung buhay mo, whatever it is. So, sa akin dito, yung spirituality sa mga pastor, sa mga pari, sa mga ministro, I think malaking bagay ito kung mabibigyan din natin, ano? Yes, definitely. Oo, kasi ang palagay lang nila kasi yung pagkatapos ng buhay na ito, tapos na. Totoo yun. Dahil kasi ang nagiging problema rin, Dr. Lab, pag tinanong kasi, pag mental health programs, sino bang involved? Gobyerno lang ba? LGU lang ba? Mga NGOs lang ba? Siguro dapat pagdating sa ganyan, kasama na rin ang simbahan. Oo. Kasi, syempre sa isang barangay, di ba, may mga parish, ano yan, yung sa mga churches, or kaya sabihin mo, kung hindi man Catholic Church, yung mga talagang mga may ministry na gano'n, siguro they have to be involved also. Dapat, oo. Dahil kasi kung involved sila sa ganyan, kagaya nga ng sinasabi nila, ano ba yung triennial na ang tawag to, theme ng WHO about itong suicide prevention. It's about starting a conversation. Malaking factor kasi pag sinabi mo na yung narrative ng suicide is yung makipag-usap ka. Oo. Kasi once na makipag-usap ka, kuminsan nakatahimik lang ganun, pero kinibo mo. Baka all the time yung tao na yun nagko-contemplate on committing suicide, pero binati mo siya. Tapos sinabi mo, gusto mo kumain ka, parang tatayo yun. Makakalimutan niya ngayon right. Kasi pwedeng, syempre, he's so confused. Remember, hindi ito tungkol sa emotional na dating lang na problema. Palaging iisipin natin, involved dito ang ating brain, ang ating mind, kung ang yung mindset mo, gusto mo talagang gawin yon. So, pwedeng maiba siya dahil kasi may nakausap siya. Parang sa depression din, doktora, di ba? Yung kadalasan, ang pinakamagandang paraan ng pag-approach para makatulong ka dun sa isang taong depressed, may depression, yung kausapin mo siya, magkwento sa'yo. Totoo to make yun. him open up. Totoo yun, Dr. Lab. Unang-una kasi, tatandaan natin, when you contemplate on suicide or yung mag-a-attempt ka, nagdumaan yan sa phase ng depression. Oo. So, maaring akala nyo, hindi imposible yung sabihin nyo na right there and then dahil kasi nagkaroon ng break up or kaya doon pa lang mag-iisip. Hindi, pwedeng matagal na niya naisip yan na may depression na siya. Nagko-contemplate na siya. Na siyang ganun. So, parang ito timing. Di ba? Parang gano'n. Ito na yung panahon. Pwedeng ito yung sasabihin na maging dahilan kung bakit ako gumawa ng ganito. Hindi mo sasabihin na matagal na niyang naiisip yun. Pero, come to think of it, pag titignan mo, ang dami na palang red flags, pero hindi iniintindi. Yun.